Malaki po itong bahay lola. May garden rin ito at garahe. Okay rin naman po ang lugar namin dito. Bukod sa maluwag ang paligid ay hindi pa mabata kaya hindi masyadong maingay. Wala rin pong krimen na naganap dito. Tahimik at payapa ang pamumuhay namin dito kaya siguradong makakagalaw kayo ng husto. Paliwanag ni Nadine habang ipinapasil niya ang matandang si Lola Rosa sa uupahan nitong bahay. Up and down ang bahay na iyon. Bagong pintura at bagong linas din. Ganon ba iha? Mabuti naman kung ganon. Magkano nga pala ang renta? Tanong ng matanda. 2,500 lang po lola. Medyo may kamahalan nga lang dahil nga malaki itong bahay pero komportable dito at walang mga istorbo lalo na kapag gabi kaya siguradong mahimbing ang tulog nyo. Tugon ni Nadine. Sa totoo lang, pangatlong beses na nagtanong sa kanya ang matanda tungkol sa renta. Palibhasa ay maulyanan na kaya hindi maiwasan na magtanong ito ng paulit-ulit. Pero magiliw si Nadine sa room renta sa kanilang paupahang bahay. Magalang at merespeto. Teka nga pala lola, sino pala ang kasama niyong titira dito sa bahay? Kayo lang ba mag-isa? Gusto niyo bukas ay patulong ko sa inyong asawa at anak kong lalaki sa pagbuhat ng mga gamit na dadalhin niyo. Nako hindi na iha, salamat na lang. Marami kaming titira dito bukas. Kasama ko ang mga anak ko. 5 sila. Ang 3 ay teenager na at ang 2 ay bata pa lang pero kayang-kaya na nila yun. At saka kaunti lang naman ang mga gamit na dadalhin ko. Walang mabibigat dahil nga yung ibang mga lumang gamit na ipinakita mo sakin kanina dyan ay gagamitin ko na lang din. Sagot ng matanda. Sa katandaan ba naman ni Lola Rosa sa edad na 90 ay isang himala na kilala pa niya ang mga anak niya at bukod doon ay malakas pa ang mga tuhod nito. Walang iniindang sakit. Sige po lola, bukas hihintayin ko na lang kayo, ha? Oo sige iha. Teka nga pala, magkano kasi ang renta dito? 2,500 po. Pang-apat na tanong na naman ni Lola Rosa iyon. Bago siya umalis ay hiningi na ng matanda kay Nadine ang susi sa bahay. Ayaw talaga nito magpatulong kahit kanino. Medyo may pagkamukulit. Sunod sonyeran na lamang siya sa mga sinasabi ng matanda. Nang sumapit ang umaga ay pagkalabas ni Nadine sa kanyang bahay ay nakita na niyang kanina pa naghahakot ng gamit ang matanda. Puro mga nakabalot na plastik lamang ang dinadala nito sa loob. Pupuntahan na sana niya ang matanda ngunit agad nitong isinara ang pinto ng bahay nang matapos maghakot ng gamit. Nakakahiya naman kung kakatukan niya ito kaya naisipan ni Nadine na mamaya na lamang batiin ang matanda. Samantala, isa-isa namang binubuksan ni Lola Rosa ang mga plastik na dala niya. Ang laman ng mga ito avenue lumang mga picture frames at ang iba ay mga flower vase. Ang iba ay mga gamit pang kusina, mga damit at ang important niyang mga papeles. Habang ang 5 niyang mga anak ay nasa sala at naglalaro. Mga anak, maganda ba itong bahay natin? Anang matanda pagkatapos ay inabot nito ang dalang pagkain sa bunsong si Buboy. Opo lola, maganda at malaki pa. Hindi tulad nung dati nating bahay, maliit lang at sira-sira pa. Mas gusto namin dito, sagot ni Buboy. Mabuti naman kung ganon. Ani Lola Rosa, nilapitan niya ang 5 anak. Binuhat ng matanda ang kalansay na si Buboy at iniupo sa sofa. Ayan, dyan ka muna katabi ng mga kapatid mo. Mag-aayos muna ako ng mga gamit. Anang matanda. Kausap nito si Buboy na isa lamang palang kalansay katulad ng 4 pa niyang anak na kalansay din ang kaanyuan. Hindi gumagalaw at parang display lamang. Ang pagkain na ibinigay kanina ng matanda kay Buboy ay isang panas na pagkain na nilalangaw pa. Nakahawak lamang ito sa kamay ng bata at hindi nagagalaw o nababawasan. Nang hapong iyon ay nagpunta si Lola Rosa sa bahay nila Nadine para bumisita. Ipinakilala ni Nadine sa
Matanda ang kanyang asawang si Nell at ang anak na lalaking si Geoff. Nagmano ito sa kanya, "Napakagwapo mo naman, Iho. Manang-mana ka sa ina mo," biro pa ni Lola Rosa. Nakipagkwentuhan ang matanda sa mag-asawa. Ikinwento ni Lola Rosa na isa siyang byuda. Namatayan ang asawa at mga anak noong bagyong Yolanda. Kaya magmula nang siya'y maulila sa pamilya, nagpasya siyang mag-ampon na lamang para kahit papaano ay may mag-aaruga sa kanya. Marami na daw siyang naging ampon ngunit ang iba ay kusa ding umalis kaya 5 na lang daw ang natitira sa kanya ngayon. "Lola, pwede ba kaming pumunta sa bahay niyo para matulungan ka namin mag-ayos ng mga gamit at para makilala din namin ang mga anak mo?" Sabi ni Nell. Takot na, "Huwag," ang isinagot ni Lola Rosa. Ayaw niyang may kung sino man ang papasok sa kanyang bahay. Lalo na kung ang mga ampon niya ang pag-uusapan. Gabi, inihiga ni Lola Rosa ang 5 niyang anak sa malaking kama pagkatapos ay kinumutan niya ito. "Good night, Lola," anang isang babae. "O sige, iha, matulog na kayo at bukas ipagluluto ko kayo ng masarap na almusal." Anang matanda pagkatapos ay iniwan na niya ang mga ito sa kanilang silid. Hindi gumagalaw ang mga kalansay na iyon na nakakumot at sinuotan pa ng matanda ng damit pantulog. Tao ang mga ito sa paningin ni Lola Rosa. Ngunit sa realidad ay mga kalansay na lamang ito. Mga lusaw na bangkay. Ilang linggo na ang lumipas nang tumira sa bahay na iyon si Lola Rosa. Nagtataka tuloy ang mag-asawang sina Nadine at Nell dahil kahit na kailan ay hindi pa nila nakitang lumabas ng bahay ang mga ampon o anak na ikinwento sa kanila ng matanda noon. Ayaw naman magpapasok ng matanda ng kahit sino man sa kanyang bahay. Kapag may kailangan ito siya mismo ang pumupunta sa bahay ng mag-asawa. Batas ang usapan pagdating sa loob ng bahay ni Lola Rosa. Walang sino man ang pwedeng pumasok dito. Ano kaya ang lihim na itinatago ng matanda sa loob ng kanyang bahay? Umaga, nagdidilig si Lola Rosa sa kanyang hardin nang makita niya sa di kalayuan si Geoff. Ang anak ng mag-asawang may-ari ng bahay na inuupahan niya. Tinawag niya ito at sinitsitan ng malakas. Nang mapansin ito ni Geoff ay agad niyang tinungo ang matanda. "Iho, pwede bang magpatulong dito sa hardin? Okay lang ba kung pakilagay sa gitna yung mga upuan at lamesang bakal? Hindi ko kasi mabuhat, nakaharang kasi sa mga bulaklak na dinidiligan ko." Utos ni Lola Rosa. "Opo Lola, sige po." Si Geoff pa lang yata ang unang nakapasok sa tahanan ng matanda. "Bakit kaya? Diyan ka lang mag-ayos, ha Iho? Huwag na huwag kang papasok sa loob. Hintayin mo na lang ako dito at ipagtitimpla kita ng kape." Mahigpit na bili ng matanda pagkatapos ay nabili ng matanda pagkatapos ay dali-dali itong pumasok sa loob. Medyo natagalan ang matanda sa loob. Habang binubuhat ni Geoff ang mga upuan at lamesang bakal papunta sa gitna ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng isang malakas na palo mula sa kanyang batok. Matigas at malaking kahoy ang ipinukpok sa kanya. Bumagsak siya sa lupa at nawalan ng malay. Dinala ni Lola Rosa si Geoff sa garahe at inilapag sa sahig. Nakasuot ng malaking bota ang matanda at makakapal na guants. May takip din siya sa bibig at may suit pang head mask na proteksyon sa mga mata. Tinanggal niya ang suit na damit ng binata na wala pang malay pagkatapos ay kinuha na niya ang 1 galon ng tubig sa isang sulok. Maingat niya itong binuhat at kahit na medyo nahihirapan ay pilit niyang kinaya pagkatapos ay ibinuhos iyon sa buong katawan ni Geoff mula ulo hanggang paa. Unti-unti yun nagpakawala ng usok at unti-unti ring nalalapnos at nalulusaw ang balat ng binata. Asido pala ang laman ng galon na iyon. Nang maluso na ang balat ni Geoff ay tanging kalansave at bungo na lamang nito ang natira. Dinukot din ng matanda ang mga lamang loob nito at winalis ang nagkalat na dugo. Pagkatapos ay dinala niya sa banyo ang kalansay at binuhusan ng maligamgam na tubig. Maingat niya itong sinabon at binyanlawan. Pinunasan at nilinis pagkatapos ay sinutin niya ito ng lumang pajama at puting t-shirt. Dinala niya ang kalansay sa kusina at iniupo katabi ng ilan pang mga kalansay. "O mga anak, kumain na kayo, masarap itong niluto ko.
Nga pala nais kong ipakilala ang bago niyong kapatid. Siya si Geoff. Wika ni Lola Rosa. Magandang umaga sa'yo Geoff. Sagot ng isang babae sa kanya. Ano, nasaan ako? Bakit ako nandito? Sino kayo? Pakawalan niyo ako. Galit na wika ni Geoff. Ngunit nagtaka siya dahil hindi siya makagalaw. Hindi rin may buka ang bibig. Hindi rin may galaw ang ulo. Siyempre dahil kalansay na lamang siya. Ay ho, patay ka na. Kaya hindi ka na makakagalaw pa. Makakapagsalita ka na lang at ako lang ang pwedeng magpagalaw sa inyong mga anak ko. Wika ni Lola Rosa kay Geoff. Oo nga Kuya Jeffy. Kailangan mo tanggapin ang katotohanan. Dito ka na titira sa amin at sasamahan mo kami. Singit naman ng bunsong si Buboy sa usapan. Katabi niya ang kalansay ni Geoff. Lahat ng mga kasama ni Lola Rosa sa bahay ay mga kalansay lamang. Kalansay ang mga ito sa paningin ng iba. Ngunit tao naman sila at may buhay sa paningin ni Lola Rosa. Siya lamang ang may kakayahang makausap ang mga ampun niya. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang pinapapasok sa kanyang bahay dahil siguradong kukutsain lamang siya ng mga tao kapag nakita nilang kinakausap ng matanda ang mga kalansay na walang buhay. Pero sa matanda, doon lamang nagkakaroon ng buhay ang mga ito at nagiging tao sa paningin ni Lola Rosa. Hindi pwede ito. Pakawalan niyo ako. Ayoko sa inyo zero. Tulungan niyo ako. Sigaw ni Geoff ngunit walang kahit sino ang maaaring makakita o makarinig sa kanya. Maliban lamang kay Lola Rosa. Alam ko ay ho namimiss mo ang mga magulang mo kaya ka nagdadabugang ganyan. Pero huwag kang mag-alala, mamaya ay isusunod ko na ang mga magulang mo dito at sama-sama tayong mamumuhay dito at walang iwanan habang buhay. Humahalaklak na sabi ng matanda. Sumabay din sa pagtawa ang iba pa niyang mga ampon na nasanay na sa kanya sa loob ng mahabang panahon. O sige mga anak, kainin niyo na yang niluto ko. Masarap yan at mainit pa. Anang matanda sa mga ito. Ang nakahapag na pagkain sa lamesa ay panas na. Kasing agnas ng bangkay na bagay sa putaheng kakailanganin nila. Sindek na sindek si Geoff. Dahil nga hindi siya makagalaw at hindi rin niya maramdaman ang sariling katawan ay idinaan na lamang niya sa pagsigaw ang lahat ng takot na nasa kanyang pakiramdam.